Yes, ang direksyon lagi ng Zamboanga City Jail Male Dormitory, mapagbuti yung kalagayan ng mga PDL na nasa ating pangangalaga. We always wanted na ma-reinforce natin yung transparency, especially in the management of the records ng PDL natin. And very, very fortunate that there's a new system being introduced, yung GCTA calculator, and we are grateful to the UNODC for their contribution. Malaki po ang magiging impact nito sa ating mga PDL. Unang-una, magiging parte sila ng computation ng kanilang good conduct time allowance. Masisiguro natin na merong layer na mado-double check pa kung tama talaga. Kasi ang ayaw po nating mangyari yung magkaroon tayo ng problema sa computation. Kasi isang araw lang na magstay ka sa loob ng facility, tapos na pala ang kaso mo, napakabigat nun. At yun ho ang hindi namin papayagan. Ikalawa, the GCTA calculator is not just for transparency purposes. No? Gusto ho natin, yung integrity ng records din ho natin, ma-reinforce din ho natin. Kung matatandaan ho ninyo, last year, we're able to digitize all of the PDL records 100%. First time in the history. And now, kailangan natin na ituloy-tuloy yung efforts para sa kanila. Ito naman ho ay pagmamalasakit hindi lamang po ng BJMP, kundi ng isang international organization kagaya ng UNODC. And ang direction ho namin pareho is to continuously enhance the justice delivery. Karapatan ho ng mga PDL natin na matiyak na ang kanilang pagstay dito ay hindi lang basta productive, kundi naayon din sa batas. At ang gusto rin ho namin, mapabilis yung kanilang paglaya. Kaya nagdo-double time din ho kami dun sa provision ng good conduct time allowance, pati na rin ang provision ng TAS-TM. Makakaasa naman yung pamilya at ang komunidad dito sa Zamboanga na magtutuloy-tuloy itong programa na ito. Nagsimula man ito dito sa Zamboanga City, no, hindi mangangahulugan na dito lang siya magstay kasi ang dapat na gawin ang magagandang practices in ensuring human rights and dignity behind bars should be replicated not just in one facility, in one region, but in the entire country. And we will continuously work on this to further conduct studies on how it impacted yung aming paralegal support services in enhancing the delivery of welfare and development programs, and how we can integrate this into a more comprehensive approach toward ensuring a more effective reintegration process. At least po, Warden, hindi ka nila makalimutan bago ka umalis. Actually, ang programa ay hindi para Dito pa yan? Yeah, ang mga programa ay hindi nakadesenyo para iangat ang isang individual, ang isang tao, ang isang organisasyon. Ang programa ng gobyerno ay dapat yayakap sa kapakanan at karapatan ng bawat Pilipino. Okay. Sir, ano yung GCTA calculator? Ang Good Conduct Time Allowance or GCTA ay isang mekanismo upang tiyakin ang kooperasyon, ang mabuting koordinasyon sa part ng PDL at ng facility. At ito yung ginagamit na basihan para babawasan yung iyong potensyal na maging sentensya kapag ikaw ay halimbawa napatunayang nagkasala. But meron tayong mga basihan, legal na basihan, meron mga rules and regulations na yun ang nagiging batayan para mabigyan ang isang PDL. Ngayon, ang GCTA calculator naman, ito naman yung isang sistema na isi-simplify niya yung proseso ng pag-compute. Ang ayaw kasi nating mangyari, magkamali tayo sa computation. So kung nagko-compute ang tao, tapos ang isang mekanismo kagaya ng UNODC GCTA calculator, mas ma-ensure natin na tama, eksakto yung mga datos na mabubuo natin.
Ang Pasko naman talaga taon-taon nangyayari. Taon-taon may mga bumibisitang pamilya. So naglatag na no ang facility natin ng schedule para sa mga dadalaw dito sa Zamboanga City Jail. Ang gusto ho natin dalawang bagay. Una, matiyak na magiging smooth yung kanilang pagpunta, pagbisita at pakikipag-usap sa kanilang kaanak. And second, lahat mabigyan ng oportunidad na madalaw ang kanilang mga kaanak kasi naniniwala kami na malaki talaga yung role ng families sa reformation ng mga PDL po natin. May one day free po ba sila lahat? Lahat ng wings magkasama sa isang araw? Bukas po yung facility para sa pamilya? Well, definitely, no, itong buong facility natin ay mabubuksan para sa kanila. Kaya kung kakayanin naman talaga na lahat, no, yun naman ang gagawin natin. But of course, more than the opportunity na makasama nila yung mga kaanak, we really wanted na magiging secure din sila sa kanilang pagbisita. Ayaw natin magkaroon ng problema. So we really wanted na maging organized. Kaya nga yung order and discipline dito, talagang yun ang binibigyan diin natin parate sa kanila. Sir, update sa parole making natin, sir. Well, nagpapasalamat po tayo sa mga kababayan natin na tumatangkilik ng mga lanterns ng mga PDL natin. Saan kayo makakakita ng isang product na lifetime ang guarantee? No, kasi yung mga PDL ho natin, we really wanted na maging quality talaga, top-notch, no? Yung quality ng mga lanterns natin. And yun yung nakikita naman ng general public. Kasi once na, kagaya last year na ang dami naming benta no ng mga lanterns, and hanggang ngayon no nagpa-function maayos yung mga lanterns natin. Medyo may impact yan sa sales natin, but in a good note no, mas na-appreciate nila ngayon na paggawa ng mga PDL natin talagang quality. Sir, Sa TESDA dito sa Zamboanga City, sa malaking oportunidad na ine-extend nila para sa mga PDL natin. Ang direksyon po ng Zamboanga City Jail ngayon ay makapag-develop ng isang sustainable na mekanismo para sa kanilang reintegration or pagbabalik sa kanilang mga komunidad at pamilya. At isa sa importanteng mekanismo yung pagkakaroon ng hanap buhay. So, nagpo-provide tayo dito ng mga employable skills training program, kapartner ang TESDA. Pero ang mas maganda ngayon na nangyayari is tinutulungan na rin tayo na yung assessment activities ay gagawin dito sa loob. so hindi na sila